Ang Pilipinas, interesado pa nga rin ba sa MiL-Mi-17 HIP helicopter ng Russia? Ito nga po mga idol ang na-cancel na acquisition project ng Philippine Air Force para sa mga Russian helicopters. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, ay huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Meron nga po nagpapakalat na balita mga idol na ang Pilipinas ay interesado pa rin bumili ng mga MiL-Mi-17 HIP helicopter ng Russia. Ngunit ayon nga po sa mga sources natin mga idol na hindi na nga raw po interesado ang Department of National Defense o Philippine Air Force na ikonsidera muli ang na-failed na acquisition para sa mga Russian MiL-Mi-17 HIP transport helicopters. Noon nga pong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang Department of National Defense ay nagkaroon ng acquisition para sa 16+1 na MiL-Mi-17 HIP helicopters para sa Philippine Air Force Heavy Lift Helicopter Acquisition Project. Ang proyekto nga pong ito mga ito ay na-cancel dahil ang Estados Unidos ay kinumpirma na ang deal na ito ay covered ng Countering America's Adversaries Through Sanctions o CAATSA na malalagay ang Pilipinas sa disadvantage kapag natuloy nga po ang proyektong ito. Hanggang sa ngayon mga idol, ang Russian government ay hindi pa rin binabalik ang 1.919 billion pesos na binayad ng Pilipinas para sa 15% initial payment para sa mga helicopters. Bilang kapalit naman nga po ng Estados Unidos dahil sumunod ng Pilipinas na wag ituloy ang proyekto, ang US government ay ni-reach out ang Department of National Defense na ibaling na lamang ang proyekto para sa mga American helicopters. Dito nga po ay inoffer ng Amerika ang bagong Boeing CH-47F Chinook Heavy Lift Helicopters at additional na Sikorsky S-70i Black Hawk Combat Utility Helicopters. Ang Estados Unidos mga idol ay nag-offer din ng foreign military funding na nagkakalaga ng $100 million. Ito nga po ay upang tulungan na ma-acquire ng Pilipinas ang mga proyekto at mga asset na kanilang gugustuhin. Ayon nga po sa mga latest na impormasyon sa aviation industry, ang US offer na additional na mga Black Hawk ay tuloy pa rin, ngunit hindi pa nga rin po sigurado kung tuloy pa rin ang $100 million na foreign military funding. Ito nga po ay dapat pang kumpirmahin dahil nagbago na nga po ang administrasyon ng Amerika sa ilalim na US President Donald Trump. Sa bagong administrasyon ng Amerika, hindi pa nga rin po nito opisyal na tinitake out ang Russia sa CAATSA list o hindi pa rin kinakancel ang CAATSA sa ibang bansa. Kaya ibig sabihin mga idol, kung itutuloy pa rin ng Pilipinas ang pag-acquire sa mga MiL-Mi-17 HIP helicopters, ay mapapatawan pa rin tayo ng sanctions dahil mag-a-apply pa rin ito sa acquisition project natin. Ayon nga po kay Defense Secretary Gibo Teodoro na ang acquisition para sa mga military equipment ay gagawin lamang sa mga bansa na mayroong kaparehong strategic alignment sa Pilipinas. At doon nga lang po sa mga bansa na sumusuporta sa stance ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ibig sabihin mga idol ay malabo pa nga talaga na mag-acquire ang Pilipinas ng mga Russian-made helicopters. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!